bumangon ako ng maaga. Saan galing ang ingay na ito? Bakit sobrang maingay? Hindi ba pwedeng matulog? Yung mga mahilig sa Hanfu, dumating na ba sila ng maaga? Karaniwan, kahit masaya ang Hanfu Cultural Day sa Creative Street, pero hindi pa ito nangyari ng ganito kaaga. Ay! Parang naririnig ko na parang sigaw ng patayan sa isang drama. Saan kaya ito nanggaling? Anong grupo ng palabas ito? Nasa Cultural Street pa ang shooting. Hindi ba dapat may paunang abiso? At pati yung plasma ay napunta na sa pinto ng tindahan ko. May isang gamit na bahagi pa na nakalagay sa tabi. Napanood ko pa, hindi pa ako nakakain ng almusal. Medyo nagugutom na ang tiyan. Nasaan ang direktor? Tumakbo na. Kuya, tumakbo ka na. Pumasok na ang mga Turkong hipon. Huwag kayong mag-alala, bilang mga mamamayan ng Dakilang Tang. Kayo ay nasa aming pangangalaga. Kung gusto niyong makuha ang hipon, kailangan niyong lampasan ang katawan ni Lao Kui. Anong klaseng pelikula ito? Maganda ang costume at props Kuhanan ng pelikula. Anong kuhanan ng pelikula? UM. 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 Totoo ito. Alanan. Kuya. Kailangan natin. Tumulong. Tulungan natin. Tulong. Tama. Tulungan. Ano ang dapat gawin? Paano ako makakatulong? Lumayo ka, Lao Kui. Bilisan mo, tumakbo ka patungo sa bayan. Huwag mo akong isipin, tumakbo ka na. Bilisan, tulungan mo siyang ipasok sa bahay. Kuya, saan ito? Ito ang tindahan na pinapatakbo ko. Tindahan ng mga pangangailangan. Maraming tindahan sa Chang'an. Ngunit hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong kakaibang lugar. Teka, saan ito? Narito ang Chang'an. Ako ay isang sundalo ng Dinastyang Tang. Apelyido ko ay Kui. Isang pangalan lamang, Qi. Tinatawag akong Lao Kui. Sa pagkakataong ito, nailigtas ninyo ako. Talagang nagpapasalamat ako sa mga nakababatang kapatid. Chang'an, Dinastyang Tang. Kui, Tito Kui. Nagsusugat ka pa rin. Paano na? Anong gagawin natin? Ang tunay na lalaki namamatay sa laban. Kaya kahit ako na si Lolo Kui ay nakakita na rin ng tao mula sa bahay ng mga Diyos. Kahit na 3, sulit na rin ang buhay na ito. Noong panahon na iyon, naghatid din ako ng pinakamagandang perlas sa palasyo. Iyon ang perlas na sinasabing kasing halaga ng isang kaharian. Ngunit hindi ito kasing laki ng nasa aking ulo. Tila ang sinasabing tahanan ng mga Diyos ay ganito rin ang kalagayan. Ayusin mo ang sugat mo at hintayin mo ako. Talagang magalang ang maliit na kapatid. Alam niyang aalis na si Lao Kui. Binigyan pa ako ng ganitong magandang alak para sa aking pamamaalam. Ito ay para sa iyong disinfection, hindi ito para inumin. Baka. Ito ang baka. Kumain ka muna para makakuha ng enerhiya. Off. Karne ng baka. Ito. Pare, ano nang nangyari kay Lao Kui? Naiipit ang tubig. Kapatid, ang sarap ng karne mo. Huwag kang matakot. Ang pintuan kong ito ay bakal. Bakal ito. Hindi ito madaling masira. Sinasabi nilang opisyal na wika ito. Hindi ito mga barbarong Turkiko. Sino ang nasa labas?
Ako ay mula sa hukbo ng Chang'an ng Dakilang Tang. Katatapos lang ng isang mamamayan na magsabi, nakita namin na nailigtas ang isa sa aming kapatid. Dulao-san, ikaw walang kwentang tao. Kapatid ko yan. Kamusta, Lao Kui? Okay ka lang ba? Huwag mag-alala, wala kayong masama. Paano ako, Lao Kui, na unang bababa? Umalis ang mga Turk. Kaninang umaga may nakatago sa loob ng lungsod. Ang mga ahente ng Turk ay sumalakay sa pintuan ng lungsod. Nagnanais na makapasok ang malaking hukbo sa lungsod. Saktong nandyan si General Qin at naibalik ang pintuan ng lungsod. Katatapos lang makita ang biglang paglitaw ng bakal na pintuan. Hindi ko rin alam ang sitwasyon. Ipinag-ulat na kay General Lee. Sa tingin ko, ngayon nga sila General Lee ang dumating. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Si General Lee ay napakamagiliw sa tao. Walang kayabangan. Biglang lumitaw ang bakal na pinto. Bata na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Isang tindahan na hindi mo pa nakita. Anong apelyido ng maliit na kapatid? Wala pong pribilehiyo, apelyido ko ay Tang. Apelyido ko ay Tang. Sinasabi ni Dulao-san tungkol sa mga bagay sa loob, na mga kakaibang bagay na hindi pa nakita. Akala ko ay dahil sa kanya, isang magaspang na tao, na hindi pa nakakita ng mundo. Ngayon, tingnan mo, parang hindi pa nakakita ng mundo. Itong General. Talaga bang ito ay Chang'an? Siyempre, ito ang Chang'an ng ating Tang. Saan galing ang batang kapatid ng Tang? Bakit hindi mo alam kung nasaan ka? Ang taong ito, baka isa siyang espiya na ipinadala ng kaaway. Hindi ako taga dito. Galing ako doon, sa langit. Tama, talagang ipinadala ako ng guro dito para mag-aral. Yung tindahan sa likod. Yun ang aking tahanan. Sinasabi mo bang ikaw ay isang Diyos? Tama, sinabi ng aking guro na may koneksyon siya kay Litang. Kaya't ipinadala ako sa mundong ito. Dapat sana ay maghahanap ako ng isang syandazi para ilipat ang aking tahanan. Sino ang mag-aakalang hindi ko? Alam ang aking mga kapangyarihan at nagkaroon ng aberya. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa Chang'an. Basta't ngayon, ako'y isang Diyos sa langit. Ang kakaibang tahanan ng mga Diyos ay talagang lumitaw sa isang gabi. Kahapon, nagdala ako ng tao para maglibot sa lungsod. Pero wala namang nakita na ganitong lugar na may kakaibang malaking pinto. Hindi ko alam kung ako ba'y mapapalad na makabisita sa tahanan ng mga Diyos ng aking nakababatang kapatid. Hinihiling ko, General Lee. General Lee, uminom ka ng tubig. Ano itong tubig? Ano namang klaseng bote ito? Mas magaan ang karaniwang tubig na nasa balat. Mas magaan ang tubig na nasa balat kumpara dito. Ang bote ng mineral water ay tinatawag na plastic bottle. Ano ito? Itim na saya. May mga tawag din sa amin. Malusog na masayang inumin. Ito naman. Rebay. Malusog na masayang inumin 2.0. Ano naman ito? Ito ay alak. Alak. Bakit ang alak na ito ay kasing linaw ng tubig? Bigyan natin ang general ng isang bote para matikman. Ang amoy ng alak na ito ay talagang napakasarap. Bagamat medyo maanghang ang alak na ito, napakatindi ng aroma nito. Kahit ang Royal Tribute Wine ay hindi kayang pantayan ito. Tang Xianchang, may gusto kang makilala. Aba, ang galing. Ikaw, apelyido mo ay Tang. Tama. Itong tatlong tao ay tumakbo ng mabilis. Para lang itanong ang kanilang pangalan, hindi ba't ang kanilang kasinungalingan? Nabisto agad siya. Di kaya sabihin na ako ay isang spya. Ipakulong na siya. Siya talaga. Tama, nakita niyo kanina, di ba? May moles siya sa lobe ng kanang tainga at pati sa likod ng kanang kamay niya kanina. Yung kalahating buwan na mansa, tiyak na hindi ito mali. Mahirap sabihin pero sa tingin ko ay posible. Noong panahon ng malaking apoy, pagkatapos wala ba tayong nahanap? Maaaring talagang nailigtas siya ng Diyos. Tama, kung hindi, tingnan niyo ang tindahang ito. Kung hindi ito gawa ng Diyos, paano natin ito ipapaliwanag? At ang jade pendant sa kanyang sinturon. Ngunit noong mga panahong iyon tayong tatlo ang nag-ipon ng pera para bilhin ito. At hindi ba't sa tingin ninyo, ang kanyang mga mata at mukha ay kamukha ko? Ate, pwede bang magpakita ka ng kaunting hiya? Ang kanyang ilong, kasing-kasing ko ba ito? Talagang siya ay anak ng Diyos. Hindi tayo makakapagtagal. Kapag naitaboy na ang mga Turk, babalik tayo para bumisita. Mag-iwan ng 20 tao upang pangalagaan ang lugar na ito. Walang dapat mawala.
Hindi. Alam mo ba kung sino yung tatlong general na iyon? Hindi ko alam, hindi ko sila nakita. Pero yung mga nagbabantay sa labas, mukhang mga Xuanja Rider. Sila ay mga Royal Guard. Tingin ko, yung tatlong general kanina ay mga tao ng Royal Family. Xuanja Rider ng Royal Family. Wala nang saysay ang sobra-sobrang pag-iisip ngayon. Mas mabuting isipin kung paano nga ba ako napadpad dito, at kung paano ako makakabalik. Kapatid Tang, pwede mo ba akong bigyan ng tubig, o kahit alak ayos na rin? Ngayon pa lang, gusto ka pa rin ng alak. Ito ay ang Tang Dynasty, ang Tang Dynasty. Bakit may kuryente pa rin sa tindahan ko? Naka-on pa ang pinto, ang ilaw at ang freezer. Kahit ang water dispenser ay nakakapainit ng tubig. Hindi ito makatwiran, grabe. Anong nangyayari, Ginoo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Hindi sinasadyang nasaktan ang sarili. Misyon, lutasin ang panganib sa Chang'an. Gantimpala, tumulong na buksan ang dalawang mga node ng paglipat sa oras. Paano ko matatapos ang misyon na ito, sistema? Hindi ko alam. Maaari mo bang palakasin ang aking katawan? Gusto kong magkaroon ng tapang na katulad ni Dabu na walang takot sa sinuman. Sobra ka namang mag-isip. Meron bang sistema ng tindahan dito? Wala. Paano naman ang newbie gift pack o raffle sa pag-sign in? Wala rin. Ang gantimpala sa mga misyon ay ang pagbubukas ng mga portal sa oras at espasyo. Baka ito na ang pagkakataon mo. Pagkakataon na makabalik sa dating mundo. Mukhang kailangan kong mag-isa para tapusin ang misyon. Mahilig ka ba sa maanghang? Mahilig ako. Mas maanghang, mas mabuti. Walang maanghang na hindi ko kayang kainin. Ikaw ay may sugat. Bakit ka kakain ng maanghang? Ikaw ba ay isang masamang espiritu na isinilang bilang tao? Sana naman ay pinakain mo ako ng kahit kaunti. Lao Kui, Lao Du. Nakatagpo na kayo ng laban, di ba? Siyempre, nakipaglaban na kami. Hey, maliit na kapatid, noong araw ako at si Dula Usan, ang unang pumasok sa Chang'an. Sa tingin ninyo, paano natin mapapalayas ang hukbong Turk na nasa labas ng lungsod? Ano? Sinasabi mo ba na may paraan si Tang na makaalis sa labanan? Ganito ang sabi ni Tang na kapatid. Tunay ngang may magandang plano si Kuya Tang para sa pagtakas. Hindi rin ako makakasigurado. Pero kanina narinig ko sina Lao Kui at Lao Du na nagsasabi. Basta't makapagdulot ng kaguluhan sa kampo ng kaaway, madali na ang tagumpay ng pagsalakay sa gabi. Kung makakapagdulot ng kaguluhan sa malaking kampo ng Turkiko sa gitna ng gabi, talagang mataas ang posibilidad ng tagumpay sa pagsalakay. Ngunit ang mga Giliki ay hindi basta-basta. Ang malaking kampo ng Turkiko ay ginawa niyang mahirap pasukin. Kahit na makapasok ang isa o dalawa, mahirap pa ring makagawa ng malaking bagay. Kaya't pakiusap, tingnan ninyo kung ang bagay na ito ay maaari. Ano ito? Yes, ang bagay na ito ay kayang magbigay ng mensahe sa takdang oras. At malakas ang tunog. Maaari nating i-record ang mga salitang makakapagpabago sa isip ng kaaway. At pagkatapos ay ipalabas ito sa gitna ng gabi sa takdang oras. May ganitong kamangha-manghang bagay pala. Mga 2 minuto at 1 segundo. Magsasalita ito ng kusa. Napakalakas ng tunog, maaari itong sabihing nakabibingi. Kahit ang mga sundalong responsable sa pagsisigaw ay mahihirapang makagawa ng ganitong kalakas na tunog. Ano sa tingin mo? Ayos lang kapatid, ang bagay na ito ay kayang pagsabihin ng kahit ano. Maaaring ipagsigawan ito sa gitna ng gabi na ang Khan ay nandyan na. Tama, pero paano natin maipapasok ang bagay na ito sa kampo ng mga Turk? General, kahapon, humiling tayo na makuha ang mga nasawing sundalo sa labas ng lungsod. Pero tinanggihan ito ng mga Turk. Sabi nila, maliban kung mag-aalay tayo ng isang kayamanan mula sa Tang, mas mabuti sigurong samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sang-ayon ang mga Turk na mag-alok tayo ng isang kayamanan. Ibalik ang mga labi ng mga namatay sa labas ng lungsod. Dalhin mo na ang mga bagay pabalik. Hayaan nilang magpadala ng tao palabas. Hindi lalampas sa 200 ang bilang ng mga lalabas na Tang army. Mag-ingat lang sila ng mabuti, malapit nang masira ang Chang'an, ang kaganapan. Sa oras na iyon, lahat ng yaman ng Tang Palace ay magiging atin. Bakit pa tayo kailangang pumayag sa kanila? Easy, akala mo ba talagang sabi ko sa mga bagay na ito? Ngayon, pumayag ako sa kanilang kahilingan. Hindi ko sila pipilitin ng sobra, basta't may pag-asa pa ang hukbong Tang. Hindi sila magiging desperado sa pakikipaglaban. Ano ito? Sinasabing ang bagay na ito ay tinatawag na Tianyin box. Tuwing tanghali at sa paglubog ng araw, ginagamit ito sa pagkain.
Laging may mga himig ng Diyos na umaawit. Oh, malapit na ang tanghali. Patawag ang mga general na kumain ng sabay-sabay. Tingnan natin ang kayamanan ng Tampales, ang Heavenly Soundbox. Paano lumalabas ang tunog na ito? Napakaliit na kahon. Hindi kayang magtago dito kahit ang baboy na nag-iiba ng anyo sa kalsada. Talagang napakahusay. Hindi nakakagulat na ito ay mula sa dakilang tang. Binabati kita, Kagan, sa pagkuha ng ganitong kayamanan. Ha ha ha. Ha ha ha. Kailangan nang itago ni Kagan ang kahon ng tunog na ito. Hindi na kailangan. Ilalagay ko lang ito sa aking silid. Gaano pa katagal? Mga isang sanga na lang ng insenso ang natitira. Pumasok ang tropang tang sa kampo. Namatay na ang Khan. Ano? Nakapasok na ang tropang tang sa kampo. Namatay na ang Khan. Ah. Khan, bilisan mo. Tumatakbo ka, Khan. Nanalo tayo, talagang nanalo tayo. Talo ang Turkey ko. Kapatid, talagang nanalo tayo. Hindi ko akalain na ang maliit na guro ay gumamit lamang ng isang kayamanan upang makamit ang tagumpay sa isang pagsalakay na walang pag-asa. Misyon, iligtas ang Chang'an. Natapos ang progreso ng misyon. Naihatid na ang gantimpala para sa pagdaan sa mga puwang ng oras. Ang digmaan ay walang katapusan, at ang dinastyang Tang ay ganap na naiba sa aking alaala. Wala akong balak na manatili dito. Ngayon ay inaatake ng mga Turk ang lungsod. Sino ang nakakaalam kung ano pang panganib ang darating bukas? Magsiuwi na tayo agad. Saan ka pupunta, maliit na kapatid? Hintayin mo ako, maliit na kapatid. Bumalik ka sa tindahan. Ngayon, nagawa mo ang isang napakalaking tagumpay. Sa pagbibigay ng gantimpala, tiyak na hindi ka mawawala. Parang walang pagbabago mula kahapon. Walang anumang pagbabago. Saan ang aking time-space transfer node? Ang maliit na bodega sa likod ng iyong tindahan ay maliit na bodega. Maliit na espasyo. Saan yung sinasabi mong node? Nandito lang. Dito, hindi ba ito pa rin ang dati kong maliit na bodega? Buksan mo ang likod na pinto. Kailangan bang buksan ang pintong ito ngayon? Maaari na ba akong makabalik sa Earth? Aba, ang galing. Nandito na ako, talagang nandito na si Tangping. Ay naku. Little Kong. Ano nang nangyayari? Host? Basta binuksan mo ang transit node na ito sa oras at espasyo. Pero hindi ibig sabihin nun ay makakabalik ka sa nakaraang mundo. Pwede bang magsalita ng normal? Sa madaling salita, itong imbakan, maaaring pasukin ng mga tao mula sa iyong mundo. Pero hindi nila pwedeng daanan ang pinto sa likod mo para makapasok sa convenience store. At yung tao sa tindahan sa likod mo, makakapasok dito. Pero hindi rin nila malalampasan ang pinto sa likod na ito. Patungo sa dating mong mundo, wala akong pakialam dyan. Ang tanging alam ko lang ay, paano ako makakabalik sa dating mundo? Pasensya na. Hindi ko rin alam, pero sa tingin ko, basta't patuloy kang nagtatrabaho sa mga gawain. Tiyak na makakauwi ka rin. Anong susunod na gawain, sabihin mo? Dahil natapos mo na ang unang gawain, at nabuksan mo na ang time-space transfer node, baka kapag nakumpleto mo pa ang ilan, makakauwi ka na rin. Wala pang kasalukuyang gawain. Hindi pa alam kailan ang susunod na gawain. Pero hindi ka naman ganap na hindi makakabalik. Ano? Sa ngayon, kaya kong ipaalala sa iyo na makabalik sa dating mundo ng 12 oras. 12 oras. Sa isang buwan. Buwan na makabalik ng kalahating araw. Anong silbi nito? Huwag mong isipin na makakalusot ka. Ngayon, ang aking enerhiya sa oras at espasyo ay hindi kayang pagsamahin ang epekto ng iyong paglalakbay sa dalawang mundo. Isang buwan para sa iyo ay katumbas ng 12 oras sa nakaraan. Iyon na ang hangganan. Kung dumating ang oras at hindi ka bumalik, ano ang mangyayari sa akin? Magkakaroon ka ng puwang sa oras at espasyo sa paligid mo. Nakita mo na ba ang pagsabog ng lobo? Sa oras na iyon, magiging parang isang lobo ka, na hinihila at pinalalaki ng agos ng oras at espasyo pagkatapos. Kahit na kalahating araw na lang. Maaari pa rin itong magamit para sa pagkuha ng mga kalakal. Walang masama sa iyo, Ginoo. Walang masama, mukhang okay lang na manatili dito sa ngayon. Dito, kahit papaano, may mga taong nagmamalasakit sa akin. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Liksad, ang tamis. Ang gatas ng Ginoo ay masarap.
Hindi iyon aking gatas. Narito tayo sa dakilang Tang. Paano magkakaroon ng mga customer na bibili? Hindi rin alam kung saan napunta ni Tang Jun yung mga Turkic na sundalo na iyon. Nabawi na ang paligid ng Turkic. Pero malinaw na. Hindi ito galing sa sariling alaala o kaya sa kasaysayan ng Tang Dynasty. Sa ganitong paraan, bilang isang taong nakalipat sa panahon, wala na ang kalamangan ko sa pag-unawa sa kasaysayan. Walang na akong maitutulong tungkol sa kasaysayan. Kuya Du, sabihin mo naman sa akin kung ano ang kalagayan ngayon sa mundo. Ngayon sa mundo, ang dakilang Tang ay itinatag hindi pa umaabot sa 20 taon. Ngayon ang emperador ay dating Qinhuang. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya. At may 2 prinsipe na tumutulong sa bansa. Ito ang kasalukuyang hari ng Qin na si Li Jiancheng. Ito naman si Prinsipe Zhao na si Li Yuanji. Sandali, sina Li Jiancheng at Li Yuanji. Nga. Walang ganyan sa Xuanwu Gate. Mayroon sa Xuanwu Gate. Dati, nagtrabaho ako sa Xuanwu Gate. Anong masama doon? Aba, ang galing. Ang mundo ng Tang Dynasty. Talagang iba na ito kumpara sa nakaraan. Hindi ko na alam kung ano pa ang iba. Alam din ng binata ang lasa ng toyo. Ako si Dula Osan, isang simpleng tao lang. Para sa iba pang impormasyon, kailangan mong tanungin sina General Li at ang iba pa. Mahal na kapatid na Tang, ang pagkakaubos sa mga Turkiko. Ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon dito. Hindi po, General Li. Ano man ang magawa ng dinastyang Tang, ano ang halaga nito? Gusto ko lang umuwi. Kapatid, nandito ako ngayon. May isang bagay akong naisilingin. Masyado kang magalang, mangyaring sabihin mo. Talaga sanang humingi ng tulong sa nakababatang kapatid. Natingnan ang sakit ng aking asawa. Kahapon, tiningnan na ng doktor ng militar si Lao Kui. Sinabi niya na ang taong nagbigay ng paggamot kay Lao Kui ay may napakahusay na kasanayan sa medisina. Saan ako marunong maggamot? Ang tungkulin ay gamutin ang dysmenorrhea ni Hongfu. Gantimpala 2 Network. Ang oras ng pagbabalik matapos ang pagkatalo ay bumaba. Sa 1 oras bawat buwan. Aba, ang galing. Nasa sasakyan ang Hong Fudy. Si Hong Fudy ay kanyang asawa. Siya ay may apelyidong Li. Kaya't ang taong ito ay ang Diyos ng digmaan ng Tang, si Li Jing. Ngunit ano ang ibig sabihin ng 2 network na gantimpala? Kailangan mo lang tapusin ang misyon. Maaari mong gamitin ang iyong computer at cellphone sa 2 network. Pero kung mabibigo ka, kailangan mong maghintay ng 3 buwan bago makabalik. Maaari akong mag-internet dito. Pero ang problema ay ako, ay nag-iisa mula pagkabata. Parang lumalabis na yata ito sa saklaw ng usapan. Pwede ba akong makabalik sa loob ng 12 oras? Hindi pa ako nakalipas ng 3 araw dito. Pinapayagan kitang makabalik ng 1 oras lang. Paano gamutin ang sakit ng regla ni San? Yung patch sa tiyan ay magdudulot ng init. Normal lang yan, huwag matakot. Dito sa tindahan ko, kunin mo ang 1 tasa ng mainit na tubig at ipainom sa kanya. Talagang kahanga-hanga ang gamot ng maliit na diyosa. Kasama ng mahiwagang bagay na nakadikit sa aking tiyan. Wala na akong sakit. Talagang karapat dapat siya sa pagiging maliit na diyosa. Mabuti na lang. Hahaha, Wei Chai Hitan. Ano bang sinabi ko? Kumpara sa akin, si Lao Cheng, ikaw talaga ang tanga, haha. Huwag kang mag-alala. Napakaswerte ng ulo niya. Totoo nga, siya ang salarin. Noong nakaraang nagkaalyansa sila ni Haring. Haha, tama. Pagkatapos siyang tahiin muli, ibalik natin sa mga Turkic na tao. Aayusin ko na ang tao para dalhin ang kanyang bangkay. Pabalik kay kanyang panganay na si Mujilian. Sandali, sino ang nagsabing ibabalik ito sa panganay niyang si Mujilian? Sa tingin ko mas mabuti kung ibabalik ito sa bunso niyang si Bahan. Matalino ang inyong kamahalan. Haha, ngayon ay may tagumpay ang buong hukbo. Mag-enjoy tayo sa pagkain at inumin. Salamat, kamahalan. Salamat, Haring Bato. Paano natin gagantihan si Tangping sa panig niya, Haring Bato? Huwag mag-alala, 3 kapatid. Siya ang anak ng 2 ate namin. Kapatid natin siya sa dugo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero ngayon, hindi pa pwedeng ipakita. Naalala ko ang lahat ng nagawa niya. Hindi ba sabi nila na mahirap ang pagbibigay ng titulo noong sinaunang panahon? Bakit parang madali lang dito sa akin? Parang napakadali. Saan ang lupaing ito? Nasa labas lang ng lungsod, sa Shanghai Village. Sinasabi nila na nagpapasalamat ako sa iyo dahil ginamot mo ang asawa ko. Nagpadala ako ng liham sa hari upang humingi ng pahintulot na ipasa sa iyo. Ito si Elhi. Sundan mo ang general na kumuha ng iyong globo ng mundo sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay pakiusap na hayaan siyang sumama sa nakababatang kapatid. Tulungan siyang ayusin ang mga gawain ng bukirin.
Hayaan ang dalawang matandang Ki na manatili. Marahil ay para isipin na sila ang sariling gwardya. Ano ang ibig sabihin ng pagdala ng isang dalaga dito? Kahit na walang pampaganda, siya ay isang purong natural na kagandahan. Paano? Lampas na sa 7 minuto. Bagamat hindi malaki ang Zhuangzi, pero maraming bagay ang komplikado. Si Louis ay bihasa sa pag-aasikaso ng mga maliliit na bagay. Tiyak na makakatulong siya sa nakababatang kapatid. Alaynan. Gaano kalayo ang Shanghe Village? Malapit lang ang Shanghe Village dito. Nakapunta na ako dito. Masyado pang maaga. Tara, tingnan natin. Ito ang Svenville Village. Ganito na ito kawasak. Kahit ang mga slum sa kanyang alaala, ay hindi kayang talunin ang nayon na ito. Sabi ni Ginoong Hui, dito talaga ang Svenville Village. May isang bakuran sa nayon, na iniwan ng dating may-ari. Pagdating ng panahon, pwedeng tumira dito ang binata. Tara, tingnan natin. Madali namang makilala ang bakura na ito. Kahit na sira-sira na, pero malinaw na, ito ang pinakamagandang gusali sa nayon. Maaari bang dalhin ni Xiao Kong ang convenience store dito? Gaano katagal? Sakto lang, ilang segundo. Umalis muna tayo ng ilang hakbang. Ginoo, bakit tayo nakatayo ng ganito kalayo? May panganib ba sa bahay na ito? Huwag kang mag-alala, Laodu. Ahem. Lupa, matanda. Makinig ka sa aking utos. Oh. Sige, umalis na tayo. Aba, nakabuti. Ginoo, talagang ikaw ang nag-utos sa matandang lupa. Natulungan kang ilipat ang convenience store. May kailangan kayong dalawa. Maaari bang malaman kung kayo ba ay dumating para kunin ang Shanghe Village? Tama, may kailangan sa akin ang aking biyenan. Pakiusap, manghiram ng kaunting bigas para sa aking pamilya. Hindi na kailangan ng marami. Basta't huwag lang mamatay sa gutom ang batang ito sa aking pamilya. Ang lupain na ito na ibinigay bilang gantimpala ay malinaw na isang lupain ng sakuna. Sistema, maaari ba akong umuwi ng maaga o kailangan kong manatili ng 12 oras tulad ng dati? Hindi. Ay. Old Kui, saan mo sa tingin ko makakakuha ng pagkain? Kailangan munang tulungan ang mga taga-baryo na malampasan ang panahong ito. Sa totoo lang, hindi naman kulang sa pagkain ang Chang'an. Ang kulang sa pagkain ay ang mga mamamayan at ang gobyerno. Sa mga nakaraang taon, patuloy na nagbabawas ng buwis ang gobyerno. Dahil sa digmaan, malaki rin ang gasto sa militar. Nasaan ang mga pagkain? Nasa mga mayayamang pamilya. Mukhang ang mga pagkain ay kailangan nating hiramin mula sa mga mayayamang angkan. Gawain, pataasin ang average na timbang ng bawat tao sa nayon ng 3 kilo. Gantimpala, buksan ang garahe. Ginoo, iyon ang pinakasikat na Wangshu Tower sa Chang'an. Ihatid mo ang pinakamahusay na alak nyo. Sige po. Ginoo, sabi mo hindi maganda ang alak sa Wangshu Tower. Mayroon ka bang mas magandang alak? Siyempre. Yung malinaw na bote ng alak, gawa ba ito sa salamin? Ah! Wow! Ah! Buksan mo na. Paano ba buksan ang bote ng alak na ito? Hindi ako ang may kapangyarihan sa desisyong ito. Bakit hindi tayo pumili mula sa mga narito sa Wangshulu ng isang tao upang suriin ito? Hindi alam ni Ginoong Wang kung ako, si Qi Zongqing, ay may pagkakataon. Kung nais ni Ginoong Qi na pangalawa, ay tiyak na magiging pinakamainam. Ah! Maliit na kapatid, magbigay ka ng presyo. Ayaw ko ng salapi, gusto ko lang ng pagkain. Isang presyo, 1,400 kilo. Sige na. Talaga namang magaling ka, Ginoo. Medyo ganun. Pangatlo sa buong mundo siguro. Ang mga tao dito sa Shanghe Village, bakit hindi pa rin ako tumataba? Bakit gustong-gusto ng prinsipe na lahat ay tumaba ng kaunti? Basta't kailangang tumaba talaga. Mukhang hindi sapat ang pagkain lang ng grains para mabilis na tumaba. Ilang araw na lang ang natitira sa sistema ng misyon. Tama, kailangang kumain ng karne.
Prinsipe, talagang pupunta tayo sa Kujiang Pond para manghuli ng isda. Pero iyon ay isang royal na lugar, bawal pumasok. Hindi mo ba sinabi na walang bantay doon sa gabi? Tama, wala talaga. Ayos lang iyon, pupunta tayo mamaya. Bakit siya nagdala ng tao sa Kujiang Pond? Sinasabi na nangingisda siya para bigyan ng karne ang mga tao sa Shanghai Village. Sabihin mo sa mga gwardiya sa Kujiang, huwag mo silang pansinin. Sandali. Mula sa kampo ng mga Turk, kumuha ng baka. Pumili ng may sugat, a-assign ang tao na patayin ito bukas sa entrada ng Shanghai Village. Sabihin na hindi ito maaalis, basta ibenta ito sa kanila sa Shanghai Village. Huwag kalimutan hilahin pabalik ng malakas. Sige, lakasan pa. Sige pa, dagdagan pa ang effort. 123. 123, 123, 123. Ang daming isda, ang daming isda. Halina, ilagay na agad at umalis na tayo. Talagang mataba ang isdang ito ng may-ari. Haha, nga. Ibalik ang mga maliliit. Kailangan lang natin ang malalaki. Tara, tara, bilisan natin. Hey, hey, hey. Sa nakalipas na kalahating buwan, lahat tayo ay naghirap. Ngayon, magdaos tayo ng isang buong salu-salo ng isda dito sa labas. Lahat ay dalhin ang kanilang mga mesa at upuan. Makikita ang may-ari. Talagang ito ay dahil sa kabutihan ng ating mga ninuno. Ano nang nangyari? Kakatapos ko lang mangalap ng panggatong. Nakita ko ang taong ito na may dalang baka. Ngunit nahulog ang kanyang baka sa nasa loob ng hinukay naming butas. Ngayon sa Upper River Village, maraming bahagi ng nayon ang may hukay. Ako ang nagpaukit nito para gawing pataba. Hindi rin gano kalalim ang mga hukay, at hindi rin basta-basta binabato ang baka. Kaya itong tao ay nagkukunwaring aksidente. Hindi ko alam kung paano mo balak ayusin ito. Sa araw na ito, talagang nalihis ang aking isipan habang naglalakad. Nadulas at nahulog ko ang baka sa inyong nayon. Pero hindi ko rin kayang dalhin ang 3 baka na ito. Naisip ko na ibenta na lang ang mga baka sa Ginoo. Magkano po ang nais ninyong ibayad? Alaynan, ako ay mahilig kumain ng isda. Mas maganda kung magbibigay kayo sa akin ng 3 matatabang isda. Ibibigay ko na sa iyo ang baka. Ano? Itong baka at itong baka. Ngunit ayon sa aking kaalaman, ang iligal na pagpatay ng baka ay isang malaking krimen. Sir, iiwan mo ang baka sa aming Shanghai Village. Paano kung dumating ang mga otoridad? Dahil hindi naman ito aksidente. Kaya 3 isda ay papalitan ng isang baka. Akala mo ba si Tangping ay tanga? Kaya ang taong ito ay gustong ipahamak ang sarili niya. Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan na kababatang kapatid? Hindi ba gusto ng Ginoo na makakuha ng karne? Basta't handa siyang pumirma ng kasunduan. At pagkatapos ay hahanapin natin ang mga tao mula sa tanggapan ng Wanyan County para mag-ulat. Maaari na tayong tumanggap nito. Aking pupuntahan agad. Kapatid, ito ang sertipiko. Si Ginoong Du ay pumatay ng baka. Magkakaroon tayo ng dagdag na pagkain sa tanghalian. Ayos. Natapos na ang misyon. Ibinigay na ang gantimpala. Nasaan ang aking garahe? Hindi na kasya ang iyong bakuran. Kaya nilagay na lang ito sa labas ng bakuran. Hindi mo ba nakita na may bagong maliit na pinto sa kaliwang bahagi ng bakuran? Anong bagay ito, Ginoo? Sasakyan. Sasakyan. Pero wala tayong baka o kabayo. Wala pang ang asno. Hindi kailangan ng mga baka at kabayo ang sasakyan na ito. Gusto mo bang sumakay at subukan ang nagbibiling langis? Ginoong Du, Ginoong Kue. Halika, buhatin ang magandang bagay. Wala akong ginagawa ngayon, dumaan lang para tingnan ang nakababatang kapatid. Ano ito? Araro. Tara, subukan natin sa bukirin. Kuya Tang, hindi ba kailangan ng baka para dito? Easy, sa aming barangay Sahang, wala kaming baka. Pero dapat kaya naman ng tao na hilahin ito. Sige, turuan natin lahat kung paano gamitin ang araro na ito. Tingnan natin kung paano ito gamitin. Ah! Ah! Oh!
Sandali, hayaan mong ako ang gumawa. Ah, tao. Nakababatang kapatid, mahalaga ang bagay na ito. Tanging ang mga nagalit. Sa mga tao dito ngayon, walang dapat umalis. Ate, tutulungan kita. Magandang bagay, magandang bagay. Kapatid. Pasensya na sa abala. Li General, nag-aalala ka lang. Tungkol sa nangyari ngayon, talagang hindi ko ito naisip ng mabuti. Hindi talagang nagkamali kami sa iniisip. Ito ay isang bagay na makikinabang ang mga tao, kaya't hindi ito para sa mga mamamayan ng dakilang Tang. Kung gusto nilang matutunan, matutunan na nila. Ngunit ang ganitong uri ng mahiwagang bagay ba, ay dinala ng nakababatang kapatid. Alainan, maraming bagay na hindi maipaliwanag. Kailangan na lang talagang maniwala sa mga kababalaghan. Maraming salamat kay General Lisan. Kung hindi pa hiram ni General Li ang baka, hindi pa namin matatapos ang pagtatanim sa aming baryo ng ganito kabilis. Haha, maliit na bagay lang yan. Walang halaga. Huwag kang mag-alala, Xiao Brother Tang, huwag kang mag-atubiling makipagkaibigan sa akin. Sa 3 araw na ito, si Lisan yun ay ginamit ang dahilan ng pag-aalaga ng baka. Araw-araw siyang pumupunta dito sa akin. Walang pakialam kung kakain at uminom ng sabay-sabay. Ang mahalaga, sobra siyang magpakita ng kasigasigan sa akin. Sobra na ang kasigasigan niya. Isipin ang mga paglalarawan tungkol sa Royal Court. Lubos kong pinaghihinalaan na ang taong ito. Mayroon bang pagkakaibigan sa pagitan ng mga lalaki? Hindi ko alam kung paano ako pasasalamatan ni Tang Xiaogong. Hindi ako nagbebenta ng talento o katawan. Ano ito? Tang Xiaodong, ito ay isang mahiwagang bagay na gumagamit ng malayong paningin. Nandito rin ang kuya. Ate, kuya. Alam niyo ba kung ano ang nasa kamay ko? Enye. Pumunta ka na naman kay Tangping. Ano bang kailangan niya? Anong ibig mong sabihin na kailangan? Ito ay isang mahiwagang bagay na ibinigay sa akin ng aking pamangkin. Ha. Kuya, panganay. Nakita niyo ba ng malinaw kung anong kulay ng bibig ng ibon na yon? Di namin talaga makita. Red ang kulay, red ang kulay, red ang kulay. Dumaan ka lang kanina at nakita mo, di ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakita mo na ba ng malinaw? Walang kwenta ang malinaw na nakita. Ano ba talaga ito? Kanina, inilagay mo ito sa harap ko. Pakiramdam ko, lahat ng bagay ay lumalayo sa akin. Lumayo. Kuya, tingnan mo pa ulit. Totoo nga, ito ay ang kakayahan ng malayo ang paningin. Kamusta? Alainan. May magandang bagay ako na ipapakita sa inyo, mga tanga. Ako ay aso. Bumalik sa tahanan. Anong ginagawa ni Chow? Bumalik sa sinabi ni General Lisan. Ngayong taon, tagtuyot, ang may-ari ay tinawag na ginawa ko ang isang water wheel. Sabi niya, kapag meron ito, makakapagpadala na tayo ng tubig sa mga taniman. Hindi pa gumigising si General Lee at ang kanyang anak. Hayaan na lang siyang matulog pa. Halika, maglaro ka rin sa akin. Ayos. Dapat gumawa ng patakaran ang mga taong ito. Bawal ang ingay sa loob ng 30 metro mula sa paligid ng bakuran. Gusto ba ni General Lisan na mang-agaw ng lalaki sa harap ng lahat? Anong ginagawa mo? Wala kang ginagawa. Bakit ka naglalabas ng puting bula? Akala ko. Nasa pagsisipilyo ako. Buti na lang at nandyan sila para humarang. Noong unang beses na nahuli ako ni Laudu habang nagsisipilyo, halos hindi ako napigilan ni Laudu. Ang aga naman ng pagdating ni Sandy. Magandang araw, mga General Lee. Talagang marunong silang maghanap ng oras. Tuwing dumarating sila, palaging sa oras ng pagkain. Gusto niyo bang mag-almusal ng sabay? Sige, anong kakainin natin ngayon? Kakain tayo ng hot and sour soup. Sobrang sarap. Ang sarap talaga.
Kapatid, sobrang tagtuyot sa rehiyon ng Guangzhou ngayong taon. Hindi ko alam kung may magandang paraan ang nakababatang kapatid. Wang Tianyu. Ginoong Dong, natutunan mo na ba ang paggawa ng gulong ng tubig? Tungkol sa sinabi ng may-ari, natutunan ko na. Kung gayon, ibigay mo ang hulma kay General Li. Kapatid na Tang, ngayon hindi pa panahon, bumalik kayo sa isang buwan. Bibigyan ko kayo, tulad ng sabaw ng maanghang na patatas kaninang umaga. Yung bagay na tinatawag na patatas. May paraan akong para mapalawak ang pagtatanim ninyo. Ano ang ani? Naalala ko na karaniwan ay 3,000 hanggang 5,000 kilong ani bawat ektarya. Ngunit dito sa inyo, kailangan itong bawasan. Tinatayang kalahati na lang. Sa pinakamagandang panahon ng bigas ng Tang, maabot nito ang 276 kilong ani bawat ektarya. Ngunit dito, higit sa 1,000 lang ang ani. Kuya, ilabas mo na ang espada. Yigset, tingnan mo ang itsura ngayon. Kahit anong gawin natin para itago, hindi natin maitatago ang kanyang liwanag. Gamitin ang utos ng espada, pakiusap na magpadala ang pipamilya ng tao sa Shanghai Village. Kapatid, pumunta ka sa Pipamilya gamit ang utos ng espada. Pakiusap na dalhin ang kasalukuyang Sword Saint ng Pipamilya sa Shanghai Village para protektahan si Tangping. Sige, ibigay mo sa akin ang teleskopyo pagbalik ko. Ahem, kuya. Puntahan mo ang departamento ng mga manggagawa at bantayan mo sila para matutunan ng kanilang mga artisan ang mga bagong paraan ng paggawa ng Dragon Bone Water Wheel. Ikalawang kapatid, ang aking teleskopyo. Mga mahal kong opisyal, sa pagkakataong ito, mayroon na tayong plano sa gitnang rehiyon. Ang mga sariling inaalagaan ng buong hukbo. Hindi pa nga nakakagawa ang sarili mong pamangkin ng isang bagay na may kakayahan. Mahal, pakiusap, magmadaling mag-alay para sa langit at humingi ng ulan. CJ, ipasa ninyo ang 6 na hayop na ginagamit sa alay sa langit. Tutulungan ko kayong humingi ng ulan. Mahal, kulang ang tubig sa bukirin na ito. Hindi ba't mas mainam na mag-isip kung paano makakakuha ng tubig para sa pagtutubig? Ako ay narito upang buksan ang kanilang mga mata. Ganyan talaga. Simula na. Wow! Ang galing nitong bagay na ito. Sa mga lugar na may mabilis na agos ng tubig, pwede itong gamitin ang lakas ng tubig. Sa mga lugar na may malakas na hangin, pwede itong gamitin ang lakas ng hangin. Kung walang hangin, pwede ring gumamit ng mga baka. Kung wala talagang mga baka, pwede ring gumamit ng tao para umapak. Mahal na hari, mangyaring ipakalat ito sa buong bansa. Alainan. Pang, wala ka bang nangyaring masama? Wala, anong masamang mangyayari sa akin? Akala ko may grupo na nagbabalak sa'yo. Baka may mga nagbenta ng mga antigong bagay na humuli sa'yo. Yung puting mangkok mula sa Xingyao na kinuha mo noong nakaraan. Sinuri ito ng tatay ko sa eksperto. Sa sobrang sikip na kapaligiran, nananatili itong bago. Malaki ang posibilidad na ito ay tunay na antigong bagay. Nais ng tatay ko na ibigay sa iyo ang 140,000. Tingnan mo kung maglalabas ka ng pera. Halika, tumulong sa paglipat ng mga bagay. Ano ito, Ginoo? Ilaw, may bug ang sariling sistema ng kuryente, basta't hindi maubos ang tubig at kuryente. Masyadong madilim dito sa gabi. Ayaw ko nang maghanap ng madilim ng walang ilaw. Buksan mo ang switch, Xiaolu. Xiaolu, sinasabi ng Ginoo na buksan mo ang switch. Kapag naayos na, tuwing gabi pag madilim na, magbubukas ang ilaw. Walang espesyal na makikita. Magpahinga na kayong lahat ng maaga. Ano ang iyon, Master? Tingnan mo ang nakaraan at malalaman mo. Bakit nandito kayong dalawa sa ganitong oras? Saan kayo pupunta? Nandito tayo sa Shanghai Village. Tama iyon. Kaya't walang mali. Sa Shanghai Village, may isang tao na tinatawag na Tangping. Ang aming may-ari ay si Tangping. Kaibigan ito ng ating may-ari, di ba? Halika, dadalhin ko kayo sa kanya. Ano itong maliwanag na bagay na ito? Saktong dumating si Lao Fang ngayon. Ito ay tinatawag na ilaw. Ito ay isang bagay mula sa langit. Sigurado akong nakita niyo na ang kidlat. Ang ilaw na ito ay gumagamit ng ganoong uri ng kidlat. Maaari niyong tingnan, ngunit huwag kayong tumitig ng matagal. Kung hindi, baka mabulag kayo. Tandaan niyo, magrenta. Bakit ganito nakalalim ng gabi, magrenta?
Anong kailangan? Wala naman, ito lang, ang biyenan ay naghahanap ng may-ari. Ang biyenan ay naghahanap sa akin, si Tangping. Ikaw ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung bakit mo ako hinahanap. Patayin ka. Hihi! Handa ka na ba? Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi ito lugar na maaari mong paglaruan ng basta-basta. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Kung hindi ko alam ang kanyang pagkatao. Sa tingin mo, darating ba ako? Sa postura mo bilang isang babae, medyo maganda naman. Ngunit hindi ka naman makakatapat sa akin. Mas mabuti pang umatras ka na. Yuhm. Enye. Ah. Noong panahong iyon, ang espada ay nasa 0.01 sentimetro lamang sa akin. Sumusuko ako, Ginoo. Bakit hindi tayo mag-usap? Sino ang gumastos ng magkano para bilhin ang buhay ko? Magbibigay ako ng doble. O, ibig sabihin ay mayaman ka. Maaari mong tanungin kung gusto mo. Kamakailan lang, nasa Chang'an City ako. Nagbenta ako ng isang boat ng alak sa Wangshu Tower. At nakakuha ng 1,400 kilo ng bigas. Ganyan karaming alak ang meron ako. Hanggat hindi mo ako pinapatay, lahat ay maayos. Naka-knife na sa lig ko. Anong mukha pa ang kailangan sa ganitong sitwasyon? Ang mga taong mahilig sa reputasyon ay karaniwang nabubuhay. Na ang damo sa kanilang puntod ay ilang talampakan na ang taas pagkatapos ng 2 taon. Sa ganitong usapan, mayroon ka bang magandang alak? Siyempre mayroon, hindi ako nagmamalaki. Kahit ang magandang alak ng nasa palasyo ay hindi kasing dami ng sa akin. Ang pinakamagandang alak sa mundo ngayon ay maaari mo lamang matikman dito sa akin. May punto ka, bata. Ano bang ginamit mo para tamaan ako kanina? Isang maliit na bagay pang depensa. Hindi ito nakakasama sa katawan. Karamihan ay may mga sili, mga bagay na maanghang tulad ng mustasa. Kung tumama ito sa mata, mawawalan ng kakayahan ang karamihan sa laban. Siyempre, hindi ito epektibo sa isang bihasang tao tulad ng iyo. Sige, hindi na kita pagbibiroan. Ako ang inupahan para protektahan ka. Protektahan ako. May ganitong proteksyon, yung malamig na talim ng espada kanina. Talagang nasa sariling lig ko. Kung hindi ko ginawa ito, maniniwala ka ba sa akin?